ayun guys, welcome to my YouTube channel. No, topic tayo ngayon. Yung topic natin for today's video, kasi may nagtanong kung 100,000 ba yung uutangin niya is magkano ba dapat ang sales niya. Ayan. So, ayan, ang ingay talaga dito guys. So itong mga sasabihin ko sa inyo guys is based on my experience dito sa aking sari-sari store kasi nga utang ating puhunan. So ganito ang ginagawa kong proseso para may idea kayo. So disclaimer guys so way ko to kung paano ako magbayad sa aking sari-sari store. At nakikita nyo naman guys, full tank pa rin talaga siya. Na masasabi kong effective talaga yung pinagagawa ko sa aking sari-sari store. So unang-unang ginawa ko talaga guys is naglista talaga ako. Nililista ko yung binibenta ko. Ayun, may magpapakash out guys. Wait lang guys ha. Sa topic tayo. Yan, naglinis-linis muna ako sa harap ng tindahan. So yun guys, ngayon lang ako natapos mag-cash out. Puro cash out sila guys. Comment down below nga guys. Sabi daw sa akin ng mga iba is mawawala na daw yung GCash. Paano kaya yun? No? So yun na nga ito. Like me sa akin guys, 97,000 yung utang ko. So dapat, kaya nga sinasabi ko sa inyo guys na maglista kayo. So ito yung gagawin natin ha. Ito based on my experience lang naman to. Para meron kayong idea sa pag nangutang kayo. Dapat pag nangutang din kayo guys is matagal na rin yung sari-sari store nyo. Hindi naman sa matagal, basta kaya nyong bayaran nyo guys yung utang. At kaya ko nga sinasabi sa inyo na ilista nyo yung sales nyo kasi doon tayo magbe-base kung magkano ba yung uutangin natin. So like this, wait lang. So ganito yan guys, kaya mong bayaran kahit nasa 97k or 100k yung utang mo. Bakit ka mo guys? Kasi minsan guys, may mga days tayo na mga malalaki yung sales natin. So, ayan nga sa akin guys, isumabot nga siya ng 68,000. Pero guys, sinasabi ko sa iyo, may expenses din dyan, ha? Ayan may expenses din ako dyan. Umabot ang expenses ko ng 19,000. Diba? Minsan na nagne-negative pa rin ako. Kaya ang ginagawa ko guys, bili pa rin ako ng bili ng mga paninda guys. Ayun yung ginagawa ko. So, dapat may tago kang 15%, no? Ito lang disclaimer nga, based on lang to sa akin guys ha. May tago kang 15% na kinikita mo patindahan para ngayon. So yung kumuutang ka, dapat ganito yung parang sales mo guys. Estimation lang naman yan. No? Dapat ang mga nabibenta sa'yo, mga 2,000, 1,848, o diba malaki? 299. Minsan nga, bababa lang ng sales ko guys. So, ayan. And then, dapat kinukuha mo yung 15%. Ito yung total ng profit ko na 15%. So, ayan. So, umabot siya ng 11,015. So, magkano lang ang monthly natin? Magkano lang ang monthly natin ay 3,906. Kung ayun lang ang utang mo sana nagigets mo guys kung ayun lang ang utang mo. Eh, syempre ang utang ko guys, ayun 13,000 monthly. Di ba? Nakakaya ng bakla. Yan, kasi nga ayun di ba? Basta ayan, 13,000. Dapat estimation na sales mo, kung uutang ka ng 100 up K pataas, ayun guys, dapat mga ganyan ang sales mo. So nakakaya naman ang ating sari-sari store guys, kasi nga naglilista tayo ng expenses. Kasi minsan, di ba? Kasi minsan naman kasi guys, yung expenses natin guys, ayun ang dadami yung unexpected expenses. Minsan may binibili ka, ayan. Yan, di ba? Ayun yun guys, dapat ang sales mo dapat nagre-range yan 2,000, 3,000 kung matagal ka na sa pagsasari-sari. At saka, establishment na yung sari-sari store mo, and then kilala na ng tao, tsaka ka mangutang Ito guys, sinasabi ko lang based on my experience lang naman dito sa aking sari-sari store, etong mga sinasabi ko guys, no? So, ayun. So, 36 months to guys. Diba? Ang tagal. Ayun, bago lang kasi yung Metrobank ko guys. So sa BPI naman guys is matatapos na tayo. Syempre ganun pa rin talaga. Kung hindi ko pa kaya masustain, no? Masustain yung pangangailangan ng sari-sari, utang pa rin ako. So,
ano ko yung risk doon guys. Sagip ko yung risk doon. Pero ang ginagawa ko talaga guys, kapag nagyayaw-yaw talaga tayo, may mga bumibili. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo, guys, no, kapag 100,000 or 97,000 yung utang nyo, ganun dapat nag-range yung sales nyo, guys. And then, kunin nyo, ayan papakita ko sa inyo yung pattern ko. Pwede nyo gayahin, kayo bahala. So, meron tayong tinatawag na sales, yan. So, 15% ko. Tapos, yung total sales, nililista ko na kasi agad. Yan, yung total sales yan. Ito yung ibig sabihin ng total sales, guys. Yan, 7,000, tapos 1,000, ina-add ko na agad yan. Ganun lang, dapat kayo, prosigid ko kayo sa pera nyo. Bawat piso yan, nakalista guys, ayan. Tapos yung profit, ito yung kinita niya, doon sa 15%, ayan. Kasi kinukuha ko nga para makapagbayad tayo. So, tamo, negative pa nga ako guys, so. Gumagawa na lang ako ng paraan. Siyempre, may iba pa tayong source of income para mabayaran natin yung ating utang. So, di ba 13,000 ang monthly ko? Ang nakuha ko lang profit sa sa sales ko is 11,015, di ba? So, sana guys nagigets nyo ito yung actual na lang nakuha ko na pera. Pero ang ginawa ko, binili ko pa syempre ng paninda guys. Nung January, umabot pa tayo ng 30k plus. Ayan So, sa 38,000 na yan guys, ang nakuha ko lang guys na profit is 5,735, no? So, ang ginagawa ko, wala talaga ako ditong pera, guys, no? Ang ginagawa ko, binibili ng mga alak. Yan, alak. Yosi. Tapos, ang diskarte, guys, dapat, pag due date ka, lagyan mo na, yan. Lagyan mo na yan dyan. So, tapos na tayo sa landline natin. Yung 799, paid na tayo dyan. Kahapon pa, gabi pa. So, ayan. Sinasabi ko nga sa inyo, 'di ba? Di ba sa 12 mayroon tayong babayaran kay BPI. So, kakainin na 'yan. So, 'di ba nga sabi ko ang sales ko lang minsan is 2,000, 3,000, 1,000 ganun lang, 'di ba? So, nakakaya naman talaga, guys, no? Basta maging lang kayo sa pera nyo, yung i-budget nyo talaga, guys. Ayun ang pinaka solusyon doon. At ikaw rin ang makakaalam kung paano mo babayaran yung mga utang mo. Tapos mahalaga talaga, guys, alamin talaga natin yung due date kasi guys, para hindi kasi once na malate ka dyan guys, nako, magbo-volume na yung utang mo. Kaya kailangan, ka sa pera, ganun. And then, kung lang yung, oh my God, budgetin mo talaga, kung lang yung talagang kailangan mo, ayun lang yung bibilihin mo. No? Lalong-lalo na pag utang yung una. At ang pinakamahalaga guys, dapat mayroon kang sinisave. Kasi, yung sinisave mo na yun, para sa para pangdagdag uli ng pang gusto mong business guys. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Save pa rin, magsisave ka ng pondo para sa business pa uli, no? Kasi continuous kasi yung natin, expenses natin habang buhay ang tao, may expenses guys. Sana guys natuto kayo sa pinagsasabi ko. Ganun kung 100,000, no? Kung 100,000 to 97,000 ang utang mo sa gusto mong utangin, so dapat magsisave ka. Dapat nagre-range yung sales mo ng ganun to 2K, 3K. So, ayun. So, kaya nga ako, nagtsatsaga talaga ako hanggang madaling araw talaga ako dito guys. Pero yung pera na yan guys, binibili ko talaga ng paninda kasi nga, meron tayong mga obligasyones. So, ito po si Madam Duday, ang Super Box po ng bayan. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Thank you for watching.